Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating 5th episode ng Katok Mo si Doc. Kamusta po kayo mga katok? Alam ko po tayo po ay inuulan. Malakas ang ulan sa labas at alam ko maraming nilalamig at masarap matulog ngayong hapon na ito. Pero nandito pa rin po tayo para ihatid natin ang 5th episode ng ating Katok Mo si Doc. Ang title po ng ating talk ngayon ay To Be or Not to Be. Taken from Hamlet, no? At bakit to be or not to be? Kasi to vaccine or not to vaccine, no? So tayo po ay mapalad ngayong hapon nito dahil tayo po ay nakapag-imbita ng isang espesyalista tungkol sa mga bakuna, no? Allow me to introduce our guest speaker for this afternoon. So ang ating pong bisita ay unang-una po siya po ay classmate ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, no? Kami po ay kabilang sa 3rd batch ng graduates ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, no? At ang ating pong bisita ay she had her residency in pediatrics at the University of the Philippines, PGH. Sasabihin ko pa ba ang ano? So it's way back 1992 and 1994 to 1994. She had her fellowship training in pediatric infectious diseases, also in the same institution from 1997 to 1998. And she received her diploma in pharmaceutical medicine and management in Ateneo Center for Continuing Education from April 2018 to October 2018. Presently, she is a member of Child Foundation, UPPJ's Department of Pediatrics Alumni Association, Philippine Pediatric Society Fellow. She is also a Fellow of the Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines and also a member of the Asian Society of Pediatric Infectious Diseases and the Philippine Foundation for Vaccination, wherein she is also a member. No? And presently, ang current position po niya, she is the Director, Business Development Group of United Laboratories Incorporated from September 16, 2016 up to present, from September 16, 2016 till present, and she is the Medical Director of the Unilab International Vaccines and Diagnostic, May 2018 to present. So, makikita po natin na ang ating pong bisita ay talagang expert with regards to bakuna. So without further ado, let us welcome our speaker for this afternoon. Bigyan natin ng isang mainit na palakpakan at sigawan ang ating speaker. Walang iba po ay kundi si Dr. Nancy Nazaire Bermal. Yun. Yes. Welcome, Dr. Nancy. Wow, thank you so much, John. This is another blessing for me na maimbitahan yung dalawa ni Tin, no? Si John po at si Tin, magkakasama kami si John was my classmate in med school at si Tin kasama namin during internship. So this is a blessing for me to be invited sa inyong 5th session ng Katok. Katok mo si Doc. Katok lang. Kailangan may katok, mahirap pagkakatok lang. Well, anyway, Nancy, thank you very much sa pagpapa-unlock mo. Alam ko, very busy ka. Very hot na hot ngayon ang mga infectious diseases consultant. No? Ikaw, lalo na pediatric infectious diseases consultant. So, kamusta kayo ngayon during these COVID times? Talaga bang toxic kayong mga infectious diseases consultant? Oo, John. Simula nung nag-quarantine tayo nung March, no? So, kasi lalo na nung unang-una pa lang, hindi natin talaga kilala itong virus na to, no? Hindi natin alam paano siya madidetect, hindi natin alam kung ano yung mga treatment options, no? So, in fact, no, ang dami talaga nag-crash course tayo talaga sa COVID na to. In fact, no, yung mga antiviral na bago mo palang naririnig, no, na hindi mo nga ma-pronounce, di ba? It's really a challenge, no, na tayo ay naabutan ng pandemya na to sa panahong
tayo ay almost pa-retire na, no? Kasi Totoo yun. last really grabing pandemic was the Spanish flu in 1918. So hindi natin akalain talaga na makakaranas tayo ng ganitong pandemya, no? So araw-araw talaga maraming challenges, no? In fact, dati nung una pati yung paano ipapalibing yung pasyenteng namatay, di pa kailangan nating tulungan talaga yung mga tao, tawag tayo sa ospital, kung pwedeng ma-admit yung pasyente, saan pwedeng ng ma-diagnose. So pero talagang isang malaking bayanihan masasabi ko na Talaga. natin itong pandemic na to. In fact, nahanap mo ko ngayon. Oo nga. Speaker Oo nga. Talagang you are the perfect person to invite para dito sa topic na ito, no? Dahil being a pediatric infectious diseases, alam ko, linyang-linya nyo talaga itong tungkol sa mga bakuna, no? At marami tayong pag-uusapan tungkol sa bakuna, no? Marami kasing mga wrong notions, mga misconceptions about ng bakuna. Yes. Kailangan ba talaga yan? Pwede ba na huwag na magpabakuna kasi napakamahal ng mga bakuna, no? At tapos meron pang mga fake news na merong mga side effects ng mga bakuna nito na maaring mas makasama kaysa mas makabuti, no? And siguro give us also some updates about yung mga bakuna, latest bakuna ngayon na lalo-lalo na during this COVID times. Ano ba yung mga bakuna na kailangan nila ng ating mga tagapakinig, ating mga viewers ngayong during this COVID times? No? I hope you will also mention that, no? Okay. Yes. Okay, so without further ado, alam ko excited na po kayong lahat para mapakinggan itong ating webinar number 5 na pinamagatang To Be or Not To Be, Usapang Bakuna. So let us all welcome once again our speaker, Dr. Nancy Nazaire Bermal. Yes, thank you so much again, John. No? So, siguro kaya mabilis kong tinanggap tong invitation mo kasi hindi lang sa pagiging isang pediatric infectious disease specialist, kung hindi, naging advocate na talaga kami ng pagbabakuna. So, kung magkakaroon ng pagkakataon para makapagbahagi ng kaalaman sa ating mga kapwa Filipino, no? Lalong-lalo na po sa inyong lahat na hindi naman po nasa medical profession, no? Hindi kayo nasa health sector. Siguro ang dami niyo pong mga tanong sa isipan niyo, no? Totoo ba na kailangan nating magpabakuna? Totoo ba na ligtas na magpabakuna? So, I think this is also an opportunity for us to give back, no? To be confident tungkol sa magandang epekto ng pagbabakuna. Lalong-lalo na po ngayon na marami rin kayo sigurong naririnig tungkol sa mga darating na bakuna para panlaban sa COVID. So, ngayon po, ayaw niyang bumaba dyan. Bakit ayaw bumaba ng aking slide? Yun. Okay. So, ngayon po, palagi nating naririnig kung ano yung bakuna, no? Ano nga ba yung bakuna? Ano nga ba yung nagagawa nito sa katawan natin? So kung nakikita nyo po itong tinuturo ko, isipin nyo na lang po na itong figure na to ay maaaring isang virus o bacteria, no? Itong virus na bacteria na yan, ginagamit din po yan para sa paggawa ng bakuna. So halimbawa, yung measles vaccine, meron po yung measles virus. Pero yung virus na yun po ay hindi na makakapag-dulot ng sakit katulad ng measles. So halimbawa po, no, ang tawag natin dyan ay antigen. So ang antigen, pwede siyang parte ng virus o bacteria na nilalagay sa bakuna. So isipin po natin, itong antigen na to ay nilagay sa bakuna. No? Nandyan po siya, yung triangle na yan. Nandun siya sa bakuna at itong bakuna na to, pag binigay mo, no, sa tao, magde-develop ng antibodies. Yan po, no, yung Y. So yung antigen na yan, pag pinasok mo sa katawan ng tao, no, sa dugo, yung atin pong mga immune system, yan po ang magde-develop ng antibodies laban dun sa nilagay mong bakuna. Pero po, yung pong antibodies na yan na na-develop,
yan ang magkakaroon, yan ang magbibigay ng proteksyon sa tao pag siya ay nagkasakit. No? Hindi ko po alam kung nakikita nyo. Let's say nagkaroon ulit ng triangle, no? Nagkaroon ng virus. So since meron ng nabuong antibody laban sa virus na yon, so mabibigyan po ng protection ang isang bata, isang matanda, or any age na nabigyan ng bakuna. Okay, maliwanag po ba yon? Ulitin natin. So kung itong triangle na to, ang tawag dyan ay antigen na galing sa isang virus or bacteria, pinaprocess po yan, no? At nilalagay sa isang bakuna. Pero bago po yan maibigay sa tao, nagdadaan yan sa masusing pag-aaral, no? So simula po, ititest muna po nila sa hayop yan, no? Pag ito po ay ligtas at nakakapagdulot ng protection, isusubok naman po yan sa tao. Sa konti munang tao, yun po yung tinatawag na phase 1 trial, tapos mas maraming tao, titignan kung epektibo at ligtas ba itong bakunang to, hanggang sa mas maraming tao, yung tinatawag po na phase 3. Kasi gusto nating malaman kung ito bang antigen na yan ay makakapagpa-dami ng antibodies sa isang tao nang sa ganon, itong antibodies na po na yan ay nandyan na sa katawan natin, at kung merong infection, katulad ng measles sa sinasabi ko, meron ng panlaban yung isang tao. Okay po ba? Naintindihan niyo po ba yon? So yun po ang vaccine. At yan po yung nagagawa ng vaccine sa katawan natin, yung pag-develop ng antibody para nang sa ganon, pag merong infection, no, na na-expose sa isang tao, hindi magkakasakit yung taong yun kasi nandun na yung mga panlaban, nandun na yung sundalo, no, para labanan yung bacteria o virus na yon. Okay? Yan po ang mga bakuna natin. Ngayon, kailan pa po ba nagsimula yung bakuna? Yan ba ay, kasi alam ko sikat na sikat yung bakuna, po ba 2 years ago dahil dun sa Dengvaxia issue. No? Isang bakuna po yon na dumaan sa masusing pag-aaral, pero sadly po, no, hindi naibigay ng maayos at hindi nagkaroon ng mas madaming bata sana ang naproteksyonan, na i-pull out po iyan. No? Pero po ang bakuna, hindi yan po bago kasi kahit po nung 1700, no, diyan po nagsimula yung prinsipyo ng pagbabakuna, no? Kasi nung araw, limbawa yung cowpox, no? Kinuha yan ng mga scientists na Edward Jenner, no? Kinuha nila po yan at in-inoculate sa tao. So ganun pa po crude yung pagbabakuna dati, no? Kukuha nung dugo nung hayop na nagkaroon ng cowpox, tapos i-inject yan sa tao. Pero through the years, the process po yan ng maayos, no? Simula even nung 1800s, meron na pong mga tinatawag na live attenuated vaccine, no? Kinukuha yung dugo ng mga inoculate nila ng mga hayop, halimbawa yung pong cowpox, no? Yung mga dugo nun, kukunin nila, i-inoculate nila sa tao para yung tao makaka-develop siya ng antibodies at kung ma-expose sa sakit na cowpox, meron na siyang panlaban. Ganyan din po yung naging prinsipyo nung smallpox vaccine, no? So nung nag-evolve na po yung history ng pagbakuna simula nung 1800s, nag-develop po ng mga, kasi nakita nila na pwedeng magkasakit talaga yung tao pag ganung proseso yung ginawa. So nag-develop sila ng technology na para killed vaccines naman po ang ilalagay sa tao. Kumbaga, na-process na nila yung virus or bacteria, napadami na nila sa cell culture, no, na medium, tapos yun po yung ibibigay sa tao. Okay? So, nung bandang 1900s, na-develop naman po yung toxoid. So, siguro familiar kayo sa tetanus toxoid, no? So, 1900s pa po yan na-develop. And in 1940s, unang-unang na-develop yung mga combination vaccine. Ano po ba yung combination vaccine? Actually po yung polio, masasabi natin na combination vaccine yan. Kasi yung mga nauna-unang polio vaccine, 3 pong strain ng polio yung nandyan. No? Yung polio 1, polio 2, and polio 3. So ngayon, yung mga sikat na combination vaccine, no, pinagsasama-sama
sa isang vaccine preparation yung iba't ibang mga antigen. So meaning yung galing po sa parte ng bacteria o virus. Example po ng combination vaccine, yung DPT, no? Yung diphtheria, pertussis, tetanus. Magkakasama po yan, combination, pero sa isang injection, 3 sakit na yung mapoproteksyonan. O ngayon, familiar po kayo siguro dun sa pentavalent vaccine, no? So maliban sa diphtheria, pertussis, tetanus, kasama na rin po ngayon yung hepatitis B at saka yung Haemophilus influenza B. So meron nga po ring mga bakuna na kasama pa rin na po yung injectable polio, no? So pero nagsimula po yung principle ng pagko-combine ng mga vaccine even before, no, nung 1940s pa. So noong mga 1960s, nai-improve na po yung paggawa ng bakuna. Meron na pong tinatawag na in vivo na or in vitro cell culture vaccine na hindi na mismo kinukuha doon sa hayop, no? Kung hindi kinukulture na nila. Halimbawa po yung rabies, no? Yung rabies vaccine po, yung pinaka-rabies na antigen, pinapag-grow nila yan sa Vero cell culture para gamitin sa paggawa ng bakuna. So noong mga 1970s, tuloy-tuloy po talaga yung development ng bakuna, no? Nagkaroon na po ng mga polysaccharide vaccine. So meaning mas nai-improve po yung pag-manufacture ng bakuna para mas maging effective at mas maging ligtas, no? So ngayon madami na pong mga technology na ginagamit para sa pag-develop ng vaccine, no? So ngayon nga po, 'di ba sabi natin, ano nga bang mangyayari sa atin, no, na wala pang bakuna. So dine-develop din po ngayon, no, mamaya pag-usapan natin ng konti ang tungkol sa COVID. Slide na po ito, ang gusto ko lang pong maiparating sa inyo, ang bakuna po, hindi yan bago. Matagal na po yan, no, na dine-develop, na ginagawa, kasi nakita na talagang makakatulong na karoon ng proteksyon ang mga tao laban sa mga sakit na tinatawag na vaccine preventable diseases. So ulitin po natin, no? Simula pa nung mga 1700s, no, dinevelop na yung smallpox vaccine. So siguro yung mga nanay, lola natin, alam niyo yung smallpox vaccine, no? So nung mga 1918, ito po yung parang kasing tindi o sana naman po hindi maging kasing tindi ng Spanish flu pandemic noong 1918. Nung panahon po yun, no, nagkaroon ng isang pandemya na dahilan ng influenza. Ito po yung Spanish na influenza na umabot po ng 2 taon, no? As in 50 million people died, no, during that pandemic, no? 2 taon. So tayo nakailang buwan na tayo, 4 na buwan na ba tayo sa pandemyang ito. Pero na-develop lang po ang flu vaccine noong 1946. So ang tagal. Kaya ngayon, no, nagdadasal tayo na ngayong 2020 nagsisimula ng mag-develop ng COVID vaccine. Pero hindi po ibig sabihin na pag may na-develop na COVID vaccine, mawawala ang COVID. Hindi po. Kasi hindi natin alam kung ilang tao ba ang kailangang mabakunahan para magkaroon ng proteksyon ang mas maraming tao. Pero ang maganda lang po, no, marami na pong mga bansa katulad sa United Kingdom, sa US, sa Taiwan, sa China, may mga dine-develop na po silang mga candidate vaccine. So kanina nasabi ko yung proseso ng pag-develop ng vaccine. Masusing pag-aaral po yan. So ngayon may mga candidate vaccine na po na nasa phase 3 trial. Ibig sabihin nun, mas madaming tao na yung pwedeng bakunahan para makita kung effective at ligtas ba tong bakuna laban sa COVID, no? So, kailangan tayong magbantay, kailangan nating maging mapanuri kung yung bang mga bakunang dadating sa atin ay ligtas at epektibo. Pero nandiyan naman po ang mga different agencies ng gobyerno para sila po yung magbantay niyan para sa atin na yung dadating na bakuna ba dito ay epektibo at ligtas. Okay po?
So, ang tanong, effective ba ang bakuna para ilagay sa katawan ng tao? Kasi yan po yung number one concern, no? Na baka yung bakuna maraming mga ginagawang hindi maganda sa katawan natin. So para i-describe ko po sa inyo, no, yung effectiveness ng vaccine, hindi naman po nagke-claim ang mga experts na ang bakuna ay 100% effective. Wala po. Pag meron pong nagsabi sa inyo na ang bakunang ito ay 100% effective, talikod na po kayo. Huwag po kayong maniwala doon, no? Wala pong 100% effective kasi may mga dahilan bakit hindi nagiging effective ang isang bakuna, no? Halimbawa, hindi tama yung pagbigay, hindi tama yung pag-store sa ref. So, pwedeng hindi pong maging effective yan. Pero sa pag-aaral po, no, the vaccine can be as close as 100% effective based on mga pag-aaral, no? So, paano natin malalaman na effective ba? No? Historically, yung pong chickenpox, no? Hindi ko alam kung sino na sa inyo yung nagkabulutong, no? So, yung 2 doses po ng chickenpox vaccine is 98% effective against any form of chickenpox. Meaning, pag kayo po ay nabigyan ng dalawa po kasi yung kailangan, no, for chickenpox vaccine. Kung kayo po ay nabigyan ng dalawa, 98% pong effective yan na hindi kayo magkakaroon ng bulutong. So proven na po yan, no? Yung mga pasyente namin na, doktora, yung mga classmates nagkabulutong pero yung anak ko hindi. Kasi nabigyan ng tamang bakuna, 2 doses, no? So, ano pa yung proof, no, na effective ang vaccine? So, ang makikita po natin, no, ang goal ng pagbabakuna ay para ma-eliminate yung mga vaccine preventable disease. At makikita po natin yan sa smallpox, no? Na-eliminate natin yung smallpox noong 1980s dahil sa bakuna na nadiscover ng mga kailan po yun? Mga 1900s pa po, no? Na simulang na-discover yung smallpox vaccine. But we were able to eliminate the disease, no? Nung lang 1980s. Yung yellow fever po, no? Yung measles na lang, no? Yung measles na bakuna. Alam niyo po yung measles, yung tigdas, no? Yung tigdas, karaniwan po yan sa bata, nilalagnat, 3 o 5 araw, habang may lagnat, nagkakaroon sila ng parang nagsusore eyes, nag-uubos sipon, nagtatae, nagkakaroon ng rashes, no? At kung hindi po maagapan, pwedeng mamatay dahil sa meningitis or pneumonia. Pero dahil po sa merong effective na bakuna laban sa measles, nabawasan po, no, ang mga batang nagkakasakit dahil sa measles. So makikita natin yan, naririnig nyo sa balita, di ba? Ngayon, dahil sa COVID, kumonte na yung mga nanay na nagdadala ng mga anak nila sa health center. So nagkakaroon po tayo sa ibang mga lugar ng mga outbreak ng tigdas. So makikita natin, pagbababa yung mga batang nababakunahan, asahan po natin, dadami yung magkakasakit, halimbawa ng tigdas, no? So itong picture na to, picture po isang bata na nagkaroon ng chickenpox kasi hindi siya nabakunahan. Since sinasabi natin, hindi naman talaga 100% na effective. Pero ang maganda po niyan, kung ang pasyente o ang bata ay nabakunahan, kahit magkaroon siya ng sakit na iyon, no, kung ano man yung sa bakuna, about chickenpox, nakita nyo, mas milder. No? Milder yung mga sakit kung magkaroon man sila ng sakit na iyon. Katulad ditong sa picture na pinakita ko sa inyo, ito walang bakuna versus yung isang batang may bakuna. Ang konti lang po ng mga chickenpox na rashes niya. At ang higit sa lahat, mababawasan po yung risk na magkaroon ng complication sa sakit na yon, no, versus no, ang isang batang may bakuna versus isang batang walang bakuna, sino ang magkakaroon? Maaaring pareho silang magkaroon dahil may mga reasons bakit hindi
tumalab yung bakuna. Pero sino ang magkakaroon ng komplikasyon? Yung batang walang bakuna, no? Okay po ba yun? Sige, tignan natin. Ano pa yung isang pruweba na ang pagbabakuna ay effective at kailangan nating gawin, no? So, while there was improvement dun sa sanitation and healthcare delivery, so nag-improve na po, no, yung pagkakaroon ng malinis na tubig, pagkakaroon ng mga healthcare facilities kung saan pupunta ang mga tao pag may sakit. Pero, no, there's no doubt yung pagbibigay ng bakuna ay isang proof na talagang maaaring makaiwas sa sakit ang mga tao. Halimbawa, ito po, no, itong graph na to, kung nakikita nyo, although ito po ay sa US data, ito po yung mga number ng measles cases nila. Pero nung inintroduce nila, no, yung measles vaccination, so makikita nyo na halos wala na ang nagkakaroon ng tigdas. Ganun din yung rubella, yung German measles, no? Dati, mataas yung mga number ng mga tao na nagkakaroon ng German measles, pero habang nagbibigay ka ng bakuna, no, sa MMR, yan po, no, pababa, halos nawawala na yung mga nagkakasakit. Kasi meron silang bakunang panlaban just in case ma-expose sila. Ganon din po sa polio, no? Ito, tong graph na to, yung zigzag line graph na to, ito yung panahon na wala pang bakuna laban sa polio. Pero nung nagsimula ng magbakuna, no, mga 1950s, no, nababawasan talaga yung mga number na nakakasakit. So, dito na lang po sa Pilipinas, no, nagkaroon na tayo ng problema dahil sa natakot po ang mga nanay na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil po dun sa nangyari sa atin sa Dengvaxia. So talaga pong bumagsak yung immunization coverage natin as low as 30%. So ano pong nangyari? Dumami po yung mga batang nagkaroon ng polio at hanggang ngayon minomonitor natin kung dadami pa yan. Kaya nga po ngayon, di ba, ang DOH ay naglungsad ulit ng catch-up vaccination, lalo na po sa mga lugar na mayroong mga na-report na polio cases. So, talaga pong pinaka-effective para makontrol natin ang mga impeksyon na merong bakuna ay pabakunahan. No? Pabakunahan natin ang mga bata at kung sino pang nangangailangan ng mga bakuna. Okay po? So, ang isa pong kailangan natin maintindihan din tungkol sa pagbabakuna ay ang pagkakaroon ng herd immunity. Ano po ba yung herd immunity? Halimbawa ito pong taong to, pangalanan natin siyang Dingdong. Si Dingdong ay isang healthy pero unimmunized. So malusog siya pero wala siyang bakuna. Ito namang si Alden, malusog siya at may bakuna siya. Okay po ba? Ngayon, ito, si Paulo, isa siyang may sakit na tao. Halimbawa, nandun silang lahat sa isang show, no? Si Paulo, ayan, no, siya yung may sakit. Nahalo siya sa mga taong malusog. Alam natin malusog, katulad ni Dingdong, no? Malusog siya, pero hindi siya, wala silang mga bakuna, no? So, pag nagkaroon ng outbreak, halimbawa outbreak ng, sige, pagpalagay natin, chickenpox. Nagkaroon ng 2 tao na nagkaroon ng chickenpox, yan sila. So, asahan nyo po, mas madami ang mahahawa, mas madami yung magkakasakit, no? Mula sa 2 lang na taong may chickenpox katulad ni Paulo at isa pang tao, nahalo sila sa mga malulusog na tao pero walang bakuna. Pag nagkaroon ng chickenpox, asahan nyo, no? Itong mga healthy and immunized, maaari silang mahawa. Okay po ba? Ngayon, tignan naman natin yung sitwasyon na halimbawa si Alden, meron siyang bakuna, katulad ng iba niyang kaibigan, may bakuna, no? At nandyan din yung mga katulad ni Dingdong na malusog, pero walang bakuna.
at katulad ni Paulo na may sakit ng bulutong, anong mangyayari kung halimbawa nagkita-kita sila sa isang lugar? So asahan nyo, itong mga katulad ni Alden na malusog at may bakuna, hindi sila mahahawa. Yan po yan sila, di ba? Tatlo silang matatag na hindi nahawa. Pero yung mga katulad ni Ding Dong na malusog at walang bakuna, pwede silang masama sa grupo nila Paulo at pwede silang magkasakit kasi wala silang bakuna. So, ang tinatawag po na herd immunity, kung mas madaming tao, no, ayan po yan, kita mo po, niyo po yan, kung mas maraming tao ang mababakunahan kaysa dun sa walang bakuna, kahit humalo po yung mga taong may sakit, no? Halimbawa sa isang barangay, no? Nandun sila sa isang barangay nakatira, tong sina Paulo, si Alden at si Dingdong, mapapansin nyo na mas konti yung nagkasakit, no? Mas konti po yung nagkasakit kasi yun pong mga may bakuna ay naproteksyonan nila somehow, no po? Yung mga walang bakuna. Yan po yung tinatawag na herd immunity. Na pag mas maraming tao ang may bakuna, no, kaysa dun sa walang bakuna, meron mang magkasakit, mas konti na lang. Kasi nagkaroon na rin po somehow ng protection yung ibang tao. Yan po yung isa ngayon tinitignan natin sa COVID, no? Magkakaroon ba tayo ng herd immunity? Meaning, no, let's say, sa ngayon lang, pag mas madami bang taong nagkasakit naturally, mas madami bang mapoproteksyonan? Hindi po natin alam yan. Kung tayo ba ay magbakuna, nagkaroon ng ligtas na bakuna, halimbawa, konti lang yung nabakunahan, magkakaroon po ba ng kung mas madami yung babakunahan? Okay? So dito po sa tinatawag na herd immunity, para ma-achieve natin ang mas maraming magkaroon ng proteksyon, kailangan mas madami dapat yung may bakuna kaysa walang bakuna. Katulad po ng measles, at least 95% po dapat ng population na dapat bakunahan ay mabigyan ng bakuna para magkaroon po ng protection yung iba pang tao, just in case hindi po sila babakunahan. Kasi ano pong mangyayari? Pag konti yung bakunado at merong outbreak, mas dadami yung sakit, mas magkakaroon ng hawa-hawaan. So isang benefit po talaga ng pagbabakuna ay yung pag-achieve ng herd immunity. Pero kailangan ma-reach natin yung certain number ng population na kailangan may bakuna. Katulad again sa measles, dapat 95% po para hindi magkaroon ng tinatawag na outbreak. Okay po ba yun? So I hope na intindahan niyo po yung principle ng herd immunity. Okay? So, another concern tungkol po sa bakuna ay yung tanong na, are vaccines safe? Okay po? So, again, kung kanina sinabi ko po na walang 100% safe na bakuna, na effective na bakuna, wala din po tayong masasabing 100% na safe na bakuna. Pag may nagsabi po sa inyo na, itong bakunang to 100% safe, question mark po yun. Kasi ang bakuna po, nagkukos po yan ng mga local reaction at systemic reaction. So ano po yung local reaction? Ito po, minomonitor po yan pag may clinical trial. No? Ilan ba sa mga nabakunahan ang nagkaroon ng pamumula sa injection site, nagkaroon ng pamamaga sa injection site, o nagkaroon ng pain sa injection site? Common po yan, no? Na nangyayari. So, kaya nga po, kailangan yung mga doktor o yung ating mga midwife sa health center, sinasabi po sa inyo na, nanay, posible pong yung pinagbakunahan, pwede pong mamula, pwede pong mamaga, at pwede pong magkaroon ng sakit si baby, no? Masakit yung pinagbakunahan. So ito pong local reaction na yan, inaaral naman yan. So bago po lumabas yan sa market, nakita na
nila na pwedeng mga 10% po ng mga babakunahan magkakaroon yan. Pero ito pong mga local reaction na yan, pwede naman niyang ma-address, no, sa paglalagay ng warm compress or cold compress after po mabakunahan. Meron din po tayong tinatawag na systemic reaction. Kasi nga po, di ba sabi ko, pag binakunahan, so nilalagay mo yung parte ng virus o bacteria na nandun sa syringe kung saan ang bakuna, ini-inject mo yan. So yung may mga bakuna po na mas nagkakaroon ng mas maraming lagnat, no? Or nagkakaroon din po ng minsan nagtatae yung bata, no? Mga normal reactions po yan sa bakuna, no? Kaya ini-explain din po yan namin para hindi kayo matakot just in case makita nyo yan sa mga anak nyo o sa sarili nyo. Okay? So, pero itong mga systemic reaction na yan po, pwede naman yung ma-address. No? So, halimbawa, naglagnat, pwede pong bigyan ng paracetamol. No? Halimbawa, nagtae talaga na nagsunod-sunod yung pagtatae, pwede pong bigyan ng oral rehydrating solution. So, ito pong local and systemic reaction, inaaral po yan from the time na binigay po yan sa mas konting tao, yung phase 1 clinical trial, phase 2 clinical trial, phase 3 clinical trial, nandun po yan sa leaflet ng mga bakuna. Ngayon, ang problema po natin ay marami pong mga anti-vaccine groups na nagpapakalat sila ng hindi totoong mga balita na ang sinasabi nila na yung MMR daw ay nagdudulot ng autism. Luma na po yan, no? Na-dispute na po yan at nakita, nagsimula po yan sa London, may isang doktor na parang pinablish niya, may pasyente daw siya, nabigyan ng MMR at nag-develop ng autism. So yan po, hindi po yan totoo. Bakit? Kung totoo po na nagkukos ng autism ang MMR, siguro lahat tayo autistic na ngayon kasi lahat tayo nabigyan ng MMR. So wala pong correlation, no? Wala pong correlation yon. So because, no, igit sa lahat, dapat bago tayo magbigay ng isang bakuna ay ligtas ito, no? Na hindi makakapagdulot ng kasamaan sa katawan ng tao. So, wag po kayong maniniwala kung may mga naririnig po kayo na mga fake news, mga myth, no, tungkol sa masama daw ang pagbabakuna. So, nasira po talaga tayo no, nung panahon ng Deng Vaxia, nakakalungkot man sabihin, po. Pero sana natuto na po tayo dun sa leksyon na yon na huwag tayong basta-basta maniniwala kasi alam niyo po kung anong nangyari, anong naidulot ng mga nangyari sa atin. Dumami po yung nagka-measles na bata, maraming namatay, nagkaroon po tayo ng polio problem, bumalik po ang pertussis, bumalik po ang diphtheria. So gugustuhin pa po ba natin na bumalik tayo sa ganung kalagayan? Lalong-lalo na po, mahirap po talaga magkasakit. So mas maganda pong protektado tayo. Sige. Pag-move naman po tayo sa kung ano-ano ang klase ng bakuna. Para mas maintindihan nyo po, pag binigyan ng ganitong klaseng bakuna yung anak nyo, bakit siya nilalagnat? Bakit yung isa hindi nilalagnat? Meron po kasing dalawang klase ng bakuna, yung tinatawag na live attenuated vaccine. Pag live attenuated po, yung virus, no, pinahina lang nila yan ng konti at nilagay sa bakuna. Siyempre po, pinag-aralan yan, no? So ito pong bakunang live attenuated vaccine, kailangan malakas ang immune system ng tao kasi kailangan mag-develop ng antibodies, no? Kailangan mag-replicate yung virus na yon sa katawan para mag-induce po siya ng antibody response. So kailangan malakas ang katawan ng taong binibigyan ng live attenuated vaccine. Pag yung mga tao pong may mahinang kalusugan katulad ng mga may HIV, yung mga nagki-chemotherapy, so yung mga naka-steroid, hindi po pwedeng bigyan ng live attenuated vaccine. Kasi ang mangyayari po, dahil mahina yung kanilang immune system, nagre-replicate yung virus sa katawan, wala pong maglalaban doon. So masama po ang mangyayari sa mga pasyente, magkakasakit po sila. So kaya ito, mas maingat po tayo sa pagbigay at ang nangyayaring reaction, since para kang nagbigay, no, ng live na virus o bacteria,
ang taong nabigyan ng ganitong bakuna, parang nagkakasakit sila, no? So pansinin niyo yung mga nabigyan ng measles, no? Or ng MMR, nagkakaroon sila ng rashes, no? Nagkakaroon sila ng lagnat. So para silang nagkakaroon ng totoong sakit. Pero yun po ay reaction sa bakuna at maaari yang ma-address sa pamamagitan ng pagbibigay ng paracetamol, no? So ano pong example ng live attenuated vaccine? Yung BCG na binibigay po pagkapanganak, yung measles, oral polio vaccine, MMR, or yung measles, mumps, rubella, at chickenpox vaccine. Oh. So yung isang klase naman ng vaccine ay yung inactivated. So ito, parang ano na to, no? It's either part lang ng virus, no? At inactivated. So ang problema mo naman dito, ay hindi po siya problema. Ganun po talaga yung pag-develop ng vaccine. Pero ito po, kailangan mo ng several doses. Kasi yung one dose po, hindi yan mo po proteksyonan. Kasi hindi naman nagre-replicate yung virus, no, sa katawan. So kailangan mong dagdagan. Unlike po dun sa live attenuated vaccine, talaga po dapat isang dose lang yan. Nagbibigay lang tayo ng 2 doses ng measles or MMR para panigurado, just in case hindi nag-develop ng immune response sa una, meron ka pang pangalawa, no? Pero po, even with just 1 dose, nakaka-develop ka na ng protection versus yung inactivated, kailangan mo ng booster doses, kailangan mo siyang bigyan ng ilang doses para magkaroon ng protection. So example po dito, hepatitis B, di po ba? Ilang doses? 3 doses. DPT, 3 din, polio, HIV, at pneumococcal vaccine. So inactivated sila. Ano pong difference? Yung live attenuated, 1 o 2 lang, sila ay kailangang mag-replicate yung virus sa katawan, kaya nagkakaroon ng mas lagnat, no? Versus yung inactivated, hindi masyadong nilalagnat dyan, no? Pero kailangan mo ng several doses para maging effective. Okay. So, marami pong bakuna na dapat matanggap ng isang tao, no, mula pagkapanganak. Even yung mga nanay sa pagbubuntis nila, kailangan ding makareceive sila ng bakuna para maproteksyonan yung buntis at yung batang ipapanganak. So, ang bakuna po, no, marami. Simula 1 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, hanggang bago mag-1 taon. After 1 year, may mga bakuna pa rin pong kailangan, 4 to 6 years, 7 to 10. So hanggang pagtanda po, kailangan magkaroon tayo ng proteksyon sa mga vaccine preventable diseases. Now, sa pregnancy, gusto ko lang pong i-highlight, no, bago magbuntis, kailangan yung nanay, nagre-receive na siya ng MMR, no, para hindi magkaroon ng sakit during pregnancy. Kasi yung rubella po, yan po yung nagkukos ng congenital rubella syndrome. No? So bago magbuntis, magpa-MMR, during pregnancy, mas maganda po na meron silang Tdap o yung tetanus, diphtheria at pertussis para maproteksyonan po yung nanay at yung batang ipapanganak. No? Kasi ngayon po, ang pertussis, yung DPT, binibigay po yan sa 6 weeks. Pero no, even before 6 weeks, may mga bata po na pwede silang magkaroon ng pertussis. So, mas maganda yung buntis ay merong bakunang Tdap. At flu vaccine. Kasi po malala po, nagkaroon ng flu o trangkaso yung isang buntis, maaari pong magkaroon ng pneumonia, maaari din pong maapektuhan yung baby. At after pregnancy, kung ano man po yung, let's say, hindi po talaga natanggap, mas maganda po i-update yung bakuna after pregnancy. Po? So, pagkapanganak mo ng baby, di po ba, no, sa atin ngayon, binibigyan ng BCG para po maproteksyonan yung bata sa mga malalalang klase ng tuberculosis o yung mga pulmonary TB, kailangan ma-BCG at mabigyan ng unang dose ng hepatitis B vaccine lahat ng batang ipapanganak, no? So ngayon po, yung mga nanay, di po ba pagbuntis sila, ini-screen sila kung meron po silang hepatitis B, no? So kung meron pong hepatitis B yung nanay, maliban sa hepatitis B vaccine, binibigyan din po yun ng immunoglobulin. Kasi yung pong immunoglobulin, ano na yon, protection na po yun kaagad, no? So pagkapanganak, BCG at hepatitis B. Ngayon, yung mga bata po simula 6 weeks, no?
1.5 buwan, dinadala na po yan sa pediatrician or sa health center para bigyan ng pangalawang dose ng hepatitis B, unang dose ng DPT, HIV, polio, rotavirus, no? At pneumococcal vaccine. So ang schedule po niyan, kalimitan, 6 weeks, after 4 weeks, no? After 4 weeks, kailangan po makareceive yung bata ng 3 doses bago siya mag 1 year old. Okay po? So yung rotavirus, maganda rin po para maproteksyonan ng bata laban sa rotavirus diarrhea. At yung pneumococcal conjugate vaccine, beginning at 6 weeks po, kailangan makareceive na ang bata para siya ay may panlaban laban sa meningitis at pneumonia. So sa Philippines po, no, every year, nagbibigay po ang Philippine Pediatric Society, Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines at Philippine Foundation for Vaccination ng calendar para po malaman, no, kung kailan sisimula ng bakuna, kung kailan, kung multiple doses siya, kailan uulitin, at kung hindi po mabigyan on time, meron din po tayong catch-up vaccination na tinatawag. So, I'm sure mga nanay, familiar kayo sa hepatitis B, no? Yung diphtheria, pertussis, tetanus. Yung HIV po, hindi po yan yung HIV, no, na nakukuha through sexual contact. Ito po yung Haemophilus influenza B, na isang bacteria na nagkukos din po ng meningitis, pneumonia, otitis media. So kailangan po mabigyan ng inyong mga anak nito beginning at 6 weeks. Yung measles po, beginning at 6 months, no? Bibigyan na, dadali na rin po sa health center, lalong-lalo na kung merong outbreak, no, mas maaga dapat mabakunahan ang mga bata. Okay? So, meron pa pong mga ibang bakuna, no, hindi ibig sabihin na kompleto yung 3 doses ng DPT ay protektado. Kailangan po may booster doses, beginning at 1 year, no, ng DPT, HIV, polio, pneumococcal, vaccine. Beginning at 1 year old din po, kailangan dalhin nyo sa pediatrician nyo yung inyong mga anak para mabigyan ng chickenpox vaccine, MMR, at yun pong Japanese encephalitis. So yung Japanese encephalitis po, yung encephalitis yung pamamaga ng utak, no? Common din po yan sa Philippines. So tanungin niyo po yung inyong mga pediatrician kung na gusto nyong bigyan ng Japanese encephalitis vaccine yung inyong mga anak. So typhoid vaccine as well as hepatitis A vaccine. So mas maaga po silang maproteksyonan, pero meron pong recommended age, no, sa pagbibigay ng bakuna. Katulad ng hepatitis A, beginning at 1 year old, pwede na po yung bigyan ng inyong mga anak. Typhoid, beginning at 2 years old. Yung Japanese encephalitis, iba-iba po. Pwedeng simulan na at 1 year old or even yung iba at 2 years old. So tanungin niyo po yung inyong mga pediatrician. Yung rabies vaccine po, no? Kasi napaka-common ng rabies. No? Tanungin niyo po yung pedya nyo kung pwedeng bigyan ng pre-exposure prophylaxis. Lalong-lalo na po yung mga batang mahilig magkipaglaro sa mga aso. Pwede po silang magkaroon ng proteksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng rabies vaccine. Okay? So different age, different vaccines, pero kailangan po talagang subaybayan natin yung mga bakuna ng ating mga anak. So hanggang sila ay maging adolescent at even among adults, meron din pong nire-recommenda ng mga bakuna. So kung hindi po nakumpleto yung mga bakuna ng bata, pwede po like yung Tdap, no? Pwede pong magpa-booster niyan, no? Yung mga mas may edad na. At ngayon po, no, 'di ba, naririnig niyo palagi ngayong may pandemya, talagang nire-recommend natin na magbigay ng flu vaccine at pneumococcal vaccine, lalo na po sa mga may age group na 50 pataas, no po, dahil yung pong simptomas ng flu ay kamukha ng COVID, no? So at least kung meron kang bakuna laban sa flu, hindi mo na iisipin masyado na ito ay flu kasi protektado naman. Okay? So mas maganda po ibigayan lalong-lalo na po yung may mga comorbid conditions katulad ng diabetes, yung mga may hika. So kasi po mas mahina na yung resistensya nila, mas prone sila magkaroon ng complication ng COVID. So mas maganda po mabigyan natin ng bakunang flu at pneumococcal vaccine. Ito po,
2017 pa po yung huling recommendation nila, pero ina-update po nila yan, no? Yung Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease, ina-update po nila together with the Philippine Foundation for Vaccination. So, na-i-discuss ko na po kung ano yung mga kung effective ba yung vaccine, safe ba yung vaccine, ano ba yung mga nagiging common concern sa bakuna. Meron pa rin po mga iba, no, ng mga ibang katanungan. Doon pa rin po talaga babagsak sa ligtas ba yung bakuna. Kasi nasisira po talaga yung bakuna pag nagkaroon po ng mga fake news na ito ay hindi ligtas. No? So, sabi ko nga po, hindi 100%, but it can achieve almost 100%. Now we have to weigh the risk and the benefits, no? So the benefit is more kapag nagbigay ng bakuna, no, than the possible side effects na sinabi ko naman kanina, no, yung local and systemic reaction, usually mild lang po yan at makokontrol versus kung magkasakit talaga yung bata o yung isang tao, no, dahil hindi siya nabakunahan, mas malaki po ang problema, no? Una, maaring ikamatay, or kung hindi man mamatay dahil sa isang sakit, katulad nga ng chickenpox na lang po, no? Maaring ikamatay, kung hindi man mamatay, magkaroon ng komplikasyon, katulad ng komplikasyon sa utak, no po? So, o yung meningococcal pala, hindi ko nabanggit. So, yung meningococcemia. So, alam nyo naman yung effect niyan sa brain at sa ibang parte ng katawan. So, kung iisipin po natin, ay, natatakot akong pabakunahan ang anak ko kasi baka siya lagnatin. Naku, mas matakot po kayo kung mamatay ang bata dahil sa hindi nyo napabakunahan. No? So, safe po siya. Kung maglagnat, bigyan lang po natin ng gamot para sa lagnat. Kaysa po, magkaroon ng sakit, magkaroon ng komplikasyon, o kung hindi man, worst ay mamatay dahil sa sakit na yan. So, ang isa pa pong isang myth ngayon, no, na kasi po, di ba, sa isang injection, ang dami-daming nilalagay na bakuna. Kaya po ba yan daw ng isang bata? Kaya niya ba na yung 6 months o 6 weeks old na bata, bibigyan mo ng DPT, hepatitis B, HIV, polio, 6, no? So, kaya po yan ng bata. Hindi po na-overload ang immune system ng tao. Pwede pong ibigay at the same time, lalong-lalo na kung kinakailangan. Pero, halimbawa po, itong isang taon na bata, ang dami niyang kulang na bakuna, pwede pong ibigay, no? Pero different sites. Halimbawa, dito bibigay yung DPT, dito bibigay yung MMR, no? Kailangan pa bigyan dito ng chickenpox. So, kung ano po yung pwedeng maibigay, dapat ibigay para mas maagang maproteksyonan yung isang bata. Pero halimbawa, hindi po na ibigay ng sabay-sabay. Pag live attenuated vaccine, kanina na-discuss po natin kung ano yung live attenuated vaccine, magkakaroon lang po ng pagitan na 4 weeks. Halimbawa ngayon, sabihin nyo kay Doktora, MMR na po muna ngayon kasi hindi ko po kaya magpa-chickenpox. So, balik po kayo after 4 weeks para sa chickenpox na vaccine. Yung pong MMR at chickenpox, meron po dapat pagitan na 4 weeks. Pero yung mga DPT, HIV, yung po yung tinatawag na inactivated vaccine, hepatitis B, no? Pwede po yang maibigay minimum of 4 weeks din po, no? Pwedeng sabay-sabay, pwedeng sabay ng MMR, o kung hindi man masabay, kahit na next week, pwedeng magbigay ng DPT, hepatitis B, HIV, yung mga inactivated vaccine. Okay po? Sana maliwanag po yan sa inyo. Ngayon, ang problem po talaga natin, no, na-address na natin yung safety. Kailangan maintindihan nyo po, lalo na inactivated vaccine, 1 shot is not enough. Kasi inactivated siya, kailangan mabigyan mo ng several doses para makiliti niya, no? Masabi niya sa antibodies, no, sa immune system, hoy, gumawa ka ng antibodies. Pero hindi kulang yung isa lang. Kailangan may dagdag. Kaya nga po may booster doses yung ibang inactivated vaccine. So, safety din po, no, yung mga tinatawag na mercury, kasi may thimerosal. Ito po kasi sinasamang preservative sa mga bakuna. Yung pong amount na nilalagay doon, sinisigurado namang ligtas kung
Pero yung mercury po, tinatanggal na ngayon yan sa mga bakuna, no? So, pero may iba pong mga preservative na kailangan talagang ilagay doon, pero po, nasa ligtas na amount po yan. So, sana ngayon po, hindi na magkaroon ng mga misconception, mga fake news about vaccines, kasi ngayon po, kailangan din po talaga natin ng bakuna. Kung dadating man siya, may ligtas na bakuna laban sa COVID, kailangan po tayo makatanggap noon. Diba? So, almost 1 hour, dinidiscuss ko po sa inyo, ano ba yung pagbabakuna, ano ba ang bakuna, anong iba't ibang klase ng bakuna, ano po yung paidudulot nitong kabutihan sa katawan natin, ito po ay ligtas, no? At may iba-ibang bakuna para sa different age groups. So, ang pagbabakuna po, no, vaccination saves lives. Maniwala tayong lahat dyan. No? Kung meron pa kayong katanungan, i-chat sa chat box na lang po, no, sa Facebook, or si Dr. Tin, pwede din po kayong sagutin, or si Dr. John. Pero I would like to encourage you, no, kung may kulang po pong bakuna yung mga anak nyo o kayo man, no, makaligtas po ito at maliligtas po tayo nito. So yun lang po, at maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa amin ngayong hapon. John? Thank you, Doc Nancy. Stop share ko na, no, Stop John? share na para Okay. makita tayong dalawa. Yes. Gallery view tayo. Yun, nako. Napakaganda ng talk natin, Doc Nancy. So siguro ngayon masasagot na yung question natin na to be or not to be. Yes. Obviously, the answer is V. to be, di ba? Yes, Di ba, that is the question eh, di ba? Na yes. ano ba, talaga ba dapat, kailangan ba talaga, no? Kasi ang unang concern ng mga magulang, pwede ba hindi ba dapat na-expose nga sa bacteria yung aking mga anak kasi mas protektado sila, yung natural immune system. Pwede ba yun na lang ang asahan nila? Wag na silang magpabakuna kasi pwede they can get immunity just from exposure sa mga germs, di ba? So what can you say about that, Doc Nancy? Yes, there's really truth about that, no? Na natural infection can make us develop protection, but you're not spared from having complications. So, sige, ayaw mo magpabakuna kasi gusto mo magkaroon ng natural immunity from infection? Okay, but may karugtong yon, but pwede kang magkaroon ng komplikasyon sa natural infection, which is none at all, no? Sa bakuna. So yun, sana maliwanag sa kanila yun. In fact, I have mga educated patients, no, na nung unang years ng ko, nasabi nila na, di ba mas maganda nga magkaroon na ng chickenpox yung anak ko. O sige, kung gusto mo ng complication like meningitis, encephalitis, or sepsis, no? Pwede kang magkaroon ng sepsis from secondary bacterial infection ng chickenpox. Kaya po, may truth po doon, pero may but. Pwede kayong magkaroon ng complication. Okay, so in other words, Dr. Nancy, prevention is still the best, di ba? Yes, kasi yes. Pagka nakasakit ka, di ba parang mas magastos ata pag magkasakit ka, ma-hospital ka, magpa-laboratory. So yung tinipid mo na pera para sa bakuna, mas malaki pa magagastos mo kung magkasakit ka with the possible complications of these diseases, di ba? Yes. We did a computation dyan. Halimbawa, kasi yung pneumococcal conjugate vaccine, di ba? May kamahalan siya, 3. So sa 3, pagpalagay mo 5,000 isa, 15,000. Okay? Kung magkasakit yung isang batang 3 months old ng meningitis dahil sa streptococcus pneumoniae, at worst, magkaroon ng abscess, naku po, abutin po kayo ng mga 500,000 versus 50,000 sa bakuna. Ba dyan? Tama. Ayan. Ang ganda, very expressive ang pagsagot ni Dr. Nancy. Talaga makukumpinsi ka talaga. Kasi totoo nangyari. Right, Diyan, totoo kasi nangyari, no? Kasi infectious disease nga ako. So,
referrals ako ng mga 3 months, 4 months. Yung nanay, educated ha, hindi alam na meron palang pneumococcal conjugate vaccine. So, hindi niya napabukunahan. So, strep pneumo na meningitis. So, nagkaroon pa ng ventriculitis. So, ang treatment niyan, 6 weeks minimum. 500,000 yan. Yan na, totoo yun, no? 15,000 lang. Tapos, ang if they are thinking of the expenses, meron namang available sa health center, di ba? Yes. Pero the next question is, marami nagtatanong, pareho po ba, Doc, ang bakuna galing sa health center at galing sa private doctor? Kasi di ba, minsan idea nating Pilipino, pagka mahal, mas magaling, mas maganda, no? So, kaya kailangan encourage rin natin sila na kung namamahalan sila at nahihirapan sila na ituloy yung mga bakuna ng mga anak nila, they can easily go to the health center and have their vaccines, di ba? Yeah. Yes. Oh, may webinar. Alam ko na. Okay, sige. Sorry anak. Ganyan talaga pag live, di ba? Talagang anything can happen. Kanina pa nga ako nagdadasal na sana wag kumahol yung mga aso namin eh. Okay. Kasi pag kumahol yung mga aso, dinig na dinig sila. Dyan yung ano comment mo doon, Nance? Doon sa tungkol sa bakuna sa health center? Tama yun dyan, no? Na meron pong available tayong bakuna sa health center. Meron po tayo dyang BCG kasi binibigay na sa ospital, no? Or sa line-in. First dose ng hepatitis. Yung pong mga susunod na hepatitis B, may combination vaccine po tayo din sa health center. Yung hepatitis B, DPT, tsaka HIV, tapos polio. So, pareho din po yan. Kasi po yung mga bakuna na galing sa DOH po yan through the UNICEF, no? Mga WHO pre-qualified po yung mga bakunang yan. So, effective at ligtas din po, no? Sabi nga nito dyan, kung hindi po talaga makaya sa private doctor, punta po kayo sa health center. Kasi ngayon, even during the pandemic, no? Nagbabakuna sila. Yun pa dyan, no? Even during the pandemic, pwede po nating ituloy ang pagbabakuna. Basta observe lang po natin yung naka-face mask. Yung baby po, wag. Hindi pa nila kaya yung may face mask. Yung nanay na magdadala o yung tatay, isa lang, no? Nanay na magdadala, kailangan naka-face mask. Ugaliing maghugas ng kamay. Magdala po kayo ng alcohol-based sanitizer. At kung ano po, you also wear the face shield at saka pong physical distancing. Alam ko sa health center, ini-schedule naman nila yan eh, no? Kaya hindi magiging crowded sa health center. Tuloy-tuloy po, kahit po may pandemic tayo, hindi dapat tumigil yung ating pagpapabakuna. So yung mga bakuna na na-miss nila because of nung strict na nag-quarantine talaga, na naka-lockdown, pwede nilang i-catch up ngayon na medyo mas lighter ang restrictions, di ba? Yes. Hindi naman po kailangang ulitin from the first dose. Halimbawa, bago po nag-quarantine, naka-DPT-1 na. So ngayon po, kung sa inyong barangay ay pwede nang magbigay ng bakuna, ibibigay na po nila yung DPT-2. Tapos schedule after 4 weeks, DPT-3. Hindi po babalik sa first. Yeah. Okay. So meron tayong ilang mga question pa dito, Doc Nancy, coming from our viewer. Wow. Ang tanong niya, may epekto po ba sa bata kung di po kumpleto ang bakuna ng bata? Nakaligtaan po ni Mami na dapat scan ng anak niya for vaccine. Pwede po ba pagsabayin na lang sa sunod na bakuna? Oy, good question yan, Mami. Ibig sabihin, interesado siya talaga na makumpleto. Opo, kanina sabi natin, no, yung catch up. So, kung nakalimutan po ni Mami, ibalik niyo po sa health center or sa inyong pediatrician para ma-schedule po yung bakuna. At sabi ko po kanina, pwede namang pagsabayan. Halimbawa, yung 1-year-old na, so na-miss, let's say, na-miss niya yung DPT na combination with Hep B and HIV. Pwede po yung ibigay sa, halimbawa, kaliwang hita. Kailangan niya na rin ng chickenpox o kaya ng measles. Pwede yung ibigay sa kabilang hita. So, hindi po kino-combine sa isang syringe yung mga na-miss na bakuna. Separate po rin yon at binibigay sa magkahiwalay na lugar. No? Left thigh, kung 1-year-old pa lang, pero kung mas malaki na, no?
pwede na po yan dito sa braso, sa deltoid. So pwede po yun. Makipag-communicate po kayo ng maayos sa inyong doktor na sabihin nyo gusto nyo nang makumpleto yung bakuna ng anak. Okay. Dr. Nancy, di ba nabanggit mo kanina na yung BCG usually binibigay pagkapanganak pa lang, no? Or inaano natin yan, ina-advise natin na after birth, as much as possible, bigyan na kagad ng BCG. Maraming nagtatanong, bakit po meron namang BCG yung anak ko? Bakit po nagkaroon ng primary complex or kung minsan pagka-adult nagkakaroon ng TB? Hindi po ba yung BCG ay pangontra sa TB? Okay. So yung pong BCG, ang protection po niyan laban dun sa mga extrapulmonary TB. Hindi po yung primary complex, yung nasa lungs yun no? So, poproteksyonan po laban sa mas malalalang mga tuberculosis katulad ng TB meningitis, TB of the bone, TB of the liver. Pero admittedly po, hindi rin po kasi ganong kaganda yung efficacy nung ating BCG vaccine, no? Kaya nga po nagde-develop pa din po ngayon ng iba-iba pang klaseng BCG vaccine. Pero even if we say na 50% effective yan para labanan yung malalalang klase ng tuberculosis, pabibigyan pa rin po natin ng ating mga anak, no? Pero again, hindi po siya protection laban sa primary complex, kundi doon sa mga mas malalalang klase ng tuberculosis. Okay, so malinaw po yan na yung pong BCG natin ay para proteksyonan dun sa mga malalalang klase ng TB. Okay, another question, Doc Nancy. No, meron tayong mga bakuna kasi may mga tao na nagtatanong, ang mga viewers natin, na kagaya ng Hepa B tsaka yung sa chickenpox. Pwede ba yun na halimbawa after exposure, pupunta sila sa clinic, tapos sasabihin nila, Doc, usok ako ng karayom, natatakot ako baka magkaroon ng Hepa, or na-expose ako sa Hepa B, or na-expose ako sa chickenpox. Pwede bang magpabakuna ako ngayon para maproteksyon ako na hindi magkaroon ng chickenpox? Okay. After exposure, after exposure. Okay. So, isa-isahin natin, Doc Jan, no? So, ang tanong nung ating nakikinig sa atin, nagkaroon na siya ng exposure, halimbawa, hepatitis B, ano bang exposure sa hepatitis B? Pwedeng natusok ng karayom, no? Needle prick, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ospital. So, pag ganun po, sabi natin kasi ang hepatitis B, it's an inactivated vaccine. So, kahit po magpabakuna kayo, since nandun na yung potential na kayo po ay magkakaroon ng hepatitis B dahil na-expose kayo, hindi po gagana yung virus na yun. Kaya may tinatawag po tayo na hepatitis B immune globulin. No? Yung pong immune globulin, antibodies na yon para hepatitis B. So, isang klase din po yan ng bakuna. Bakuna din po ang tawag dyan, pero passive immunization. Meaning, passive, bigay mo, protektado na kasi meron na siyang antibody versus the active immunization na kailangan mag-develop pa ng antibodies yung katawan mo pag binigay mo yung bakuna. So, balikan natin hepatitis B. Hindi po makakapag-protection ang hepatitis B vaccine kung nagkaroon na ng possible exposure. Kaya ang ibibigay po doon ay hepatitis B immune globulin. Ano na yon? Prepared. Kumbaga, ayan na, inihain na sa'yo ang panlaban. Hindi mo na kailangan lutuin. No? Hindi na kailangan magtrabaho ng katawan mo para mag-develop ng antibodies kasi binigay na sa'yo yung passive immunization through hepatitis B immune globulin. Ngayon, yun po yung sagot. Pero ang pinakatamang sagot po dyan, lalo sa healthcare workers, dapat bago po magtatrabaho, na kumpleto na natin yung ating mga bakuna, sigurado tayong meron na tayong antibodies. Kasi isa pong mahusay na vaccine ang hepatitis B. No? So, ngayon, yung isa namang yung chickenpox. Pag na-expose ka ba sa chickenpox, pwede ka pang magpabakuna. Actually, pwede pong gamitin ang chickenpox vaccine as post-exposure prophylaxis, meaning na-expose. Ang problema po, merong golden period. So, 72 hours from exposure. Ang problema natin, yung mga infectious disease, katulad ng chickenpox,
kahit wala pang lumalabas o kaisa-isa pa lang, no, ay nakakahawa na siya. Kalimitan nanonotice natin na nagka-chickenpox yung kasambahay natin, kasama natin sa bahay, kung meron ng siguro 3-5. No? So, ilang araw na siyang merong virus sa katawan niya na posibleng na i-transfer niya na. So, kung sigurado po kayo na within 72 hours yung exposure, pwede pang ibigay ang chickenpox vaccine. Pero kung hindi sigurado, hihiwalay mo na lang yung taong may chickenpox at i-observe mo itong wala pang chickenpox kasi yung incubation period po ng chickenpox may range from 7 to 21 days. So akong ginagawa ko, pag after 21 days at hindi nagka-chickenpox yung potentially na-expose, babakunahan ko na siya. Ayun. So, bagong, pero kung yeah. Bagong kaalaman sa akin yun na pwede pala, no, na after exposure, basta within, ma-catch mo sila within 72 hours. Pwede palang mag-vaccine, no? Hindi kasi naman sila nakakaroon na parang nag-flare up. Halimbawa, na-expose na sila. Tapos binakunahan mo ng for chickenpox. Hindi ba parang mag-flare up or lalong lalabas? Hindi naman. Hindi naman. Kasi sigurado ka na less than 72 hours, so hindi pa nahawaan talaga, no, yung tao. Tapos bibigyan mo ng live attenuated vaccine. Kasi chickenpox is a live attenuated vaccine. So di ba sabi natin, one dose can provide protection. So, pero kailangang malakas yung immune system para mag-develop ng antibodies against the chickenpox, yun dun sa vaccine. Okay. Mapunta naman tayo, Doc Nancy, sa rabies vaccine naman, no? Marami rin kasing di ba? Mga katanungan. Nabanggit mo kanina, ang rabies vaccine can be given as prophylaxis, no? Lalo na sa mga may alaga na aso, no? How often do you give it? Do you give it every year or every gaano katagal ang tapos kung halimbawa meron na siyang prophylaxis tapos nakagat siya, kailangan pa bang bakunahin siya ulit ng anti-rabies? Oo. So yung pre-exposure prophylaxis, no, 0721, tatlo yon. So yun, it can give you protection lifetime, di ba? Okay. Advantage ng may pre-exposure prophylaxis, pag nakagat ka, ibig sabihin meron ka ng pre-exposure prophylaxis, may antibodies na yes. Nakagat ka, ibu-booster mo na lang siya. Booster dose. Okay. Hindi mo na kailangan ikumpleto yung full post-exposure prophylaxis. At di ba pag category 3, you also give rabies immunoglobulin. Yes. So hindi mo na siya kailangan kasi the body received the vaccine and has developed antibodies. Ang rabies vaccine kasi meron niyang immune memory response na kahit mababa, kasi bumababa din yung antibody levels mo Pero kagat ka, kung category 2 man yan o category 3, hindi mo na kailangan bigay yung post-exposure prophylaxis. You just the booster dose. And that's sufficient. Okay. Yeah. Ayan. Kasi natanong ko yan dahil kasi meron kaming alagang aso. Tapos, di ba yung mga bata gusto nila nilalaro. No? So, hindi naiiwasan. Baka habang hinaharon, makagat sila. So, at least maganda pala rin yun na nagkakaroon ng prophylaxis for So, at this time, Dr. Nancy, meron naman tanong si Christine. Hello, Dr. Christine. Ay, so, ako na lang daw magtatanong. Okay, from another viewer, ang tinatanong niya, does vaccine brand matter? No? Again, vaccine. Diba maraming mga brands ng vaccines, diba? Kagaya doon sa anti-flu, ang dami niyan, ang daming mga brands. Does it matter na is more expensive, more effective? In other words. Ang vaccine manufacturing po kasi, dapat dadaan yan sa clinical trial. Diba? Dadaan yan sa clinical trial bago mabigyan ng lisensya, registration, para makapag-market sila. Yeah. So,
Sa ngayon po kasi, ang importante, alam ko na nagkaroon tayo ng mga problems, no? Doon sa rabies vaccine, yung mga counterfeit na vaccine. Oo, yes. Meron ng balita na ganyan. Oh. Siguro pa, to answer the question, does brand matter? Yes or no? Kasi yung mga, kailangan po siguraduhin nyo na bibili kayo sa reputable distributor. Kasi minsan, di po ba yung Sanofi vaccine, may brand yun, ha? Sila po yung na may mga matatalinong lokong kaluluwa na po sila ng counterfeit vaccine pero sa So, I think ang tamang sagot doon, bumili po kayo sa reputable distributor, wag kung saan-saan, at pag sobrang mura, wag po kayong maniwala. Yeah. Offeran kayo ng ganitong deals, blah, 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 blah. Wag po kayong maniwala doon. Tapos, i-check nyo po yung CPR, yung registration nila sa FDA. Pero nafe-fake din po yan minsan. So, kung siguro talagang buy from your trusted distributor. Doc Nancy, with regards to flu vaccine, no? Medyo nakakaubusan ngayon nung, 'di ba, ang available ngayon yung quadrivalent, 'di ba? Well, for the information ng ating mga viewers, when we say quadrivalent, 4 strains ng virus ang pinoproteksyonan niya, no? Ngayon, because of the big demand for anti-flu, naubos yung quadrivalent. Ang available na lang ngayon is trivalent. Is it still recommended na kung wala na quadrivalent, trivalent na lang? Yes, I would answer yes. Kasi yung trivalent, it contains 2 strains of your A and 1 strain of your B, no? Yung influenza B. Yung quadrivalent, it has an additional B, influenza B. Pero kung wala na, so you can get the benefit of the 3 strains. So 2A and 1B. You can still better than nothing, di ba? Yes. So at least meron ka ng 3. Yes, kasi pinaka-common yung AH1N1, which is in the trivalent vaccine. Okay. There's another question here. So punta naman tayo sa ano mga recommended vaccines na natin during this COVID times, no? Kasi nabanggit mo kanina, nire-recommend mag-anti-flu kasi yung symptoms ng flu ay almost kapareho ng COVID, no? Na pagka ikaw ay nagkaroon ng symptoms na ubo, sipon, lagnat, ang isipin mo, nako, COVID na ito. Magpatingin ka sa doktor. Ang isipin rin ng doktor, nako, COVID, baka COVID yan, no? So, do we recommend na talaga ngayon na magpa-flu vaccine? Tsaka siguro sama na rin natin yung pneumococcal vaccine. Would you recommend that during these COVID times? Yes. Una yung na-mention mo because the symptoms are very similar, no? At isa pa, if you have pwede kasing maging sabay din sila dyan. Yung course. If you have both, no? You have influenza and you have COVID. Imagine dalawa yung nilalabanan ng katawan mo. Yeah. You also have pneumococcal pneumonia. So, 3 na yon na kailangan labanan ng katawan mo. So, if you get the vaccine, please, no, you save yourself from other infectious disease. Similar, yung symptom, similarly attacking your lungs. No? Especially dyan, I know you're internal med. No? Yeah. So, yung mga pasyenteng may comorbidities, no, like diabetes, asthma, COPD, they're really very, very prone to this infectious disease, no? And nakita naman natin, no, patients with comorbid, mas sila yung higher risk to have severe and critical COVID, no? And higher risk of dying from COVID. Okay. Siguro, just one last question. I hope you share with me, Doc Nancy. No? Anong status ngayon ng COVID vaccine? What is the latest status? Can we expect a COVID vaccine within the year? Or
Kasi 'di ba marami ng mga merong sa Oxford, merong galing China, 'di ba nag-uunahan nga 'yan na lumabas yung vaccine eh. Mm. Ah, anong status ngayon? What's the Mm. do we expect a vaccine within the year? No. It's Oh, not being pessimistic, but being realistic. oh, So, kasi, before joining Unilab, I worked in vaccine clinical development, no, in Novartis. It takes actually yung normal vaccine development, it will take years, siguro 20 years, no. But now, because there's a pandemic, fina-fast track talaga ng regulators magkaroon ng licensed vaccine. But ngayon, no, Philippines will be participating in siguro 2 or 3 phase 3 trial, no, in the country. So yung iba feasibility study pa lang from multinational companies, from one China vaccine manufacturer. So phase 3 pa lang yon. So, pag sinabi mong phase 3, from the time na mag-apply ka sa FDA, ngayon mas fina-fast track nila kasi nga there's a pandemic. Pagpalagay mo na dyan, from the time you apply to the time na makapag-start ka ng study will take you around, pagpalagay mo na 2 or 3 months. O pagpalagay mo na 2 months, sige 2 months. Then you will do recruitment, no? Magre-recruit ka. And possibly, 2 doses yan. So meaning may 2 buwan ka. So, mag-start, pagpalagay mo mag-start tayo September, mag-e-enroll na. And then, October, November, yan yung enrollment mo, no? Pagpalagay mo, last patient ma-enroll mo end of September. So, may 1 dose pa siya ng October. So, you also need to review the data, di ba? I-review mo yung data. Plus, ngayon kasi, I think it's a requirement to do at least 6 months follow-up for safety. Safety, 6 months safety follow-up. So, lagpas na yon. Ano na yon? September, October, November, December, January, February, March. So, it won't happen this year in the Philippines, even in US, kasi sa US, phase 3 pa rin sila. UK is also phase 3. So, unless talaga US FDA, the European Union, will approve the data based on, let's say, 3 months, they can have it baka early next year in that part of the world. Yeah, correct. This part of the world, sa ating mahal na Philippines, not possible this year. Siyempre, unahin muna nila yung mga citizens nila, di ba? Yes. Before yung iba. Yeah. And one reality check din dyan. So, kahit na po may available na vaccine sa Philippines, hindi titigil ang pandemic. So, maaring mabawasan. Kaya ang ibig ko lang sabihin dito ay dapat ituloy-tuloy natin yung mga infection prevention and control. So, wala na po dapat matigas ang ulo. Wear properly your face mask, your face shield, hand hygiene, physical distance. Social distancing. Correct. No? So, we should not put our guard down. No? Talagang nandyan lang sa tabi-tabi si COVID. Yes, yes. At yung mga cases natin na maraming asymptomatic carriers, no? Tsaka ngayon, ang daming cases natin ngayon. So talagang doble-dobling ingat, no? Kuminsan, it pays to be praning, no? Na talagang extra careful ka talaga, no? Tapos yung nga sinasabi mong vaccine, no? Na ano ko lang, no? Natatawa lang ako kasi sabi ko, tinatanong ko nga, maraming nagtatanong na pagka maging available ba yung vaccine, magpapabakuna na kayo? No? Bigla ko naisip, teka, siguro hindi muna. Siguro I'll wait for some time before na magpabakuna. Kasi remember the movie, ano yun kay Will Smith? Yung I Am Legend ba yun? Diba? Lumabas yung vaccine against cancer. Okay. Tapos yun yung naging start ng zombie apocalypse. Sabi ko, naku, mamaya pagka magkaroon ng vaccine at maraming it will start zombie apocalypse. Pero, nananakot ka. Di ba pwede rin yun? Kasi rabies, di ba? Rabies can also be like a parang zombie, di ba? Pero hindi, ano lang to, far-fetched thought lang na sabi ko, siguro magpapabakuna ako pagka matagal-tagal na yung vaccine. No?
Pero, well, sinabi mo nga, hindi naman sila magre-release ng vaccine unless na Yes. talagang dumaan sa very stringent measures na hindi yan basta-basta na i-release. So, siguro, that's also a way for us to tell us na pagka once nandyan na, okay na yan. Na ano na yan, Yes. na dumaan na yan sa mga different phases of approval ng vaccine. Saka Jan, yung publish sa peer-reviewed journal, yung kanilang data. O hindi, o let's say may regulatory approval. Yung difference kasi, pag pinublish mo sa peer-reviewed journal, experts can take a look at that data. And pag merong loophole, may gap in the data, pwede natin kaagad sabihin. Diba? Pwedeng i-release lang, in-approve ng regulatory, especially this COVID vaccine, they have to, alam ba, usapan natin tong dalawa dyan. May dalawang available na vaccine. Sa tanong ko, anong gusto mo dyan? Gusto ko yung vaccine na yung data ay masusing nasuri ng mga eksperto. Tama. The other one na nilabas lang nila, may regulatory approval sila, I will be hesitant. Tama. Okay, nako. It's been a very fruitful afternoon, Doc Nancy, no? It is a ray of light dito sa maulan na hapon, no? Yes. So, can you just give us a parting words na about vaccine before we end this webinar? Yes. So, advice mo. Before that, Jan, thank you so much, Jan, for giving me this opportunity na makapaglingkod sa iyong mga katok, sa iyong mga kabarangay. This is really a blessing for me na ma-share kung ano man po yung knowledge na natutunan ko rin para mabigyan po kayo ng tamang kaalaman. So yung aking parting word, vaccine saves lives. Pero kailangan din po tayong maging mapanuri sa mga bakunang nagiging available. No? Kanina binigay ko na po yung mga pamamaraan. Huwag po tayong matakot magpabakuna, lalong-lalo na po kung alam nyo naman, no, sa health center kayo pupunta, sa mga doktor nyo kayo pupunta, dahil malaking bagay po ang magagawa ng pagiging ligtas sa mga vaccine preventable diseases. So maraming salamat at let's continue to pray and sana maging ligtas po tayong lahat. Okay, thank you. Last, Doc Nancy. Alam ko maraming gustong malaman yung clinic mo. Yung schedule, saan ka nagki-clinic, ano ang schedule mo, nag-accept ka ba ng face-to-face consultation or purely teleconsultation? So, yeah. Ngayon po kasi ako po ay isang consultant sa San Juan de Dios Hospital sa Rojas Boulevard. So Thursday po yung aking schedule doon by appointment, no? And then dito po sa Cavite, sa Kawit, sa San Pedro Calungsod, Tuesday and Thursday, usually po by appointment din po. Yung telemed, kasi mga pasyente ko masyado na silang familiar, masyado na kami familiar sa isa't isa. So they can always reach me through my mobile number, no? So kung meron kayong infectious disease concern or bakuna concern, pwede pong through Dr. Jan sa kanyang then pwede communicate yon sa akin. Okay. Jan. Okay, thank you very much, Doc Nancy. Thank you sa pagpapa-unlock nyo. Alam ko maraming natutunan yung mga viewers natin, mga patients and ating ibang members of the public, no? Talagang nasagot natin yung tanong na to be or not to be. Talagang dapat magpabakuna sila. Yes. So, maraming salamat. So, let us give a big virtual clap and shout to Doc Nancy Naglairi Bermal. Thank you very much, classmate, for sa pagpapa-unlock niyo. Sa pagpapa-unlock mo sa akin. Anytime, John and Christine. Pagpatuloy niyo to. This is a very good scene. No? Thank you po. Thank you. Bye! Okay, marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon na itong maulan na hapon na ito dito sa ating episode number 5 on Usapang Bakuna. Sana po ay natutunan nyo ang marami kayong natutunan
ngayong hapon na ito. At nais ko na rin pong i-promote yung ating susunod na topic. Ang susunod po nating topic is about cancer naman po tayo, no? About sa mga bukol. At tayo po ay nakapag-invite ng isang oncologist, no? Specialista sa mga bukol. Walang iba po si Dr. Elsie Lim, no? Kaya magkita-kita po tayo ulit mga katok this coming August 21 para sa ating episode number 6. Nag-iisip pa tayo kung ano magandang title, no? So tingnan niyo, ano po, talagang pinag-iisipan ko yung mga title ng ating mga webinar. So hopefully magkita-kita, hopefully, but alam ko that you will join me again come August 21. Marami pong salamat and have a good and a blessed day and enjoy your dinner. Thank you very much po.